Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And this video, gawin natin yung weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising Gemini for December 15 to 21. So kung bago po kayo sa channel, subscribe, like, and share. Hindi mo alam yung Sun, Moon at Rising sign mo kasi importante ito. Sa dulo po ng video, may link tayo para dito. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto nyo pong magkaroon ng access upcoming predictive readings natin, i-click nyo lang po yung join button sa baba. And if you want to support na lumago ang channel natin, click mo lang po yung ating thanks button. Okay, Gemini, how are you? Sorry, madilim wala ako sa bahay. Wala ako sa Baguio. So we have here is number 17, Fates. So it's just a matter of time. Kumbaga, may naghihintay na lang tayo ng oras at yung mga gusto mo at hinihintay mo, makukuha mo na. Andun lang na medyo try to loosen up. Medyo kalmahan mo yung sarili mo. Masyado ka ng tense. Masyado mo nang iniipit yung sarili mo. Masyado ka na pressure. Ang hinihintay lang natin dito is the proper timing. So, huwag kang masyadong mataranta na parang, wala pa yung ganito, wala pa yung ganyan. Yes, wala pa. Kasi nga, hinihintay natin yung timing ng universe para sa'yo. Hinihintay natin yung mga bagay na kailangan mo to support yung para sa mga actions na gagawin mo. And, ito kasi na pinapakita ng card din na ni Fates na ano na siya predestined na to, yung mga plans mo. Nakaukit na siya, literal. And naghihintay na lang tayo ng resources na ibigay ng universe. And yung timing ng universe will be perfect for that. So, kalma lang. Just focus on making sure na yung mga next steps na gagawin mo is well-planned mo na. Ha? Pero ano ba yung crossing mo? So, we have here is number 42, chop wood. May sumisilip na aso. Yes, baby! Ayan, chop wood. So, may mga kailangan ka ng baguhin ngayon. Kumbaga medyo nawiwindang ka lang kasi the changes are happening hindi sa mga areas ng life mo na hindi mo masyadong ina-expect. Now, these changes are very important na mangyari kasi ito yung sabihin natin, ito yung magbibigay sa'yo ng mga breakthrough para ma-achieve mo yung mga target goals mo. Now, yung chopwood kasi andun sinasabi na medyo kailangan mong baguhin yung ibang routines mo. So, sabihin natin na yung change na hinihintay mo is doon sa promotion sa work. So, ito na yung moment na alamin mo ano ba yung mga requirements, ano ba yung mga skills, ano ba yung knowledge na kailangan para for that particular work na tina-target mo. So, ito na yung time na yon na pinapala sa'yo ng universe. I-maximize mo yung oras mo. Kumaga, while waiting, huwag nating sayangin yung oras. Parang yung ginagawa sa akin before, pag nag-grocery, di ba, iniiwan ako doon sa may cashier, kukunin daw sila. So, ang ginagawa ko, para ma-enhance naman yung reading skills ko, yung mga yung mga items. So, binabasa ko yon para magkaroon ako ng idea, ito yung paano ba to? So, magtatanong ko, paano to binabasa? Ganito ba? Tapos tatanong ko, para saan yon? Anong meaning? So, ando na ma-maximize ko yon while waiting. Now, ano ba yung desire card mo for now? Okay, meron tayo ditong number 24. Time for a nap. Hindi pa. Sorry na. Kahit na gusto mo magpahinga, gusto mong magbakasyon, gusto mong for the meantime, para makalimot muna, hindi talaga pwede. Tawag dito, kumaga, there are things that we are currently waiting for. There are things that we are anticipating. Tsaka alam mo naman na kapag yung sabihin natin yung isang bagay is nagkaroon ng breakthrough, andoon na biglang boom, it became Coco Crunch. Magkakaroon niya ng chain reaction. Kasi ito yung gagawin mo, ito na yung next move mo. Kumbaga, may sa inyo, may mga asikasuhin kayong documents, may mga kailangan kayong bigyan ng pansin. So, ito na yung moment na hindi tayo, medyo yung
long-awaited na pahinga, medyo hintay na lang natin muna. Maging price natin sa sarili yan. Siguro yung mga short breaks, short na pahinga, go, laban mo siya. Pero, yung talagang makakapag-rejuvenate ka ng bonggang-bongga, medyo, hindi sorry yung napakita ng cards. Kasi, you're in the process of the transition, you're in the process of change, and every moment, yung bawat timing is very important. So, short break, siguro pwede, pero, huwag ka mag-alala kasi home stretch na. Umaga, malapit na tayo doon. No. So, ano ba yung foundation mo? We have here is number 19, flexibility. Ayun na nga. So, the card is saying na literal, maging flexible ka. Yung mga pwedeng mangyari, maging open ka doon sa mga changes na yun. Magkaroon ka ng open mind. Kasi, things will be happening and marami dito sa mga plans mo will not be really what you have planned. Hindi talaga yung tina-target mo. Pero, kumbaga parang tingnan natin siya na parang sa biyahe. Parang detour na kung saan yung mga hindi ka dadiretso sa mismong kalsadang dinadaanan mo, pero magkakaroon ka ng ibang dadaanan. Kasi, sabihin na lang natin na yung part na yun is, kailangan siyang gawin Kasi, may mga iiwasan yung universe na sabihin natin mga unwanted or unforeseen events na hindi maganda. So, to prevent it from happening, medyo doon tayo sa long cut dadaan. But, at the end, lahat yun nakasupport doon sa target mo for the transition na binibigay mo sa sarili mo. Kasi in the past, this is what happened, yung prominent mo. We have here 27, exchanging gifts. So, si Card nagpapakita dito na masyado kang naging giver and hindi naging maganda. Parang, you'd like to give kasi parang isa yan sa mga naging love language mo. Yung binibigay mo yung oras mo, attention mo, emotions mo, and basta inyo, resources. Kaso, may mga tao kasi na yung sinasabi na ibigay mo yung daliri mo, kinukuha nila yung buong braso mo. Hindi nila alam paano mag-set ng boundaries. Hindi nila alam paano alamin na, hanggang dito lang pala yung dapat. Abuso na pala. So, ayan, hindi ako nagtaka bakit parang na-fed up ka na rin sa kanila. Kaya, in the future, na ikaw, meron tayo itong number 26. Here, cited kasi ako. Number 26, which is happy. So, ando na, kahit hindi mo gusto, yung may mga tinanggal kang tao sa life mo, may mga ginose ka, may mga hindi mo na kinausap, o andoon na talagang dinistant mo yung sarili mo. Dinistant mo yung sarili mo. Kailangan kasi kumaganda tayo sa point na pinoprotektahan mo lang naman yung inner peace mo. Pinoprotektahan mo na lang yung sarili mo from being used and abused. Again, kumbaga, pinakamagandang term na gamit ko, natuto ka na. At hindi ka napapayag na maulit yung history na yon. Hindi ka napapayag na gagawin ulit sa'yo. So, para sa akin, hindi naman masama yun kasi it's a form of self-love na unahin mo yung sarili mo. Kasi may responsibility ka din naman sa sarili mo May kailangan ka din naman gawin para sa sarili mo. So, this is what you need to do it, my dear. Kung naka-resonate ka sa readings natin, I invite you to subscribe, like, and share. At kung gusto mo magkaroon ng access din sa ating upcoming predictive readings, i-click mo yung join button sa baba. But for now, tuloy natin reading mo. Kulit ng mga aso so physical environment mo. So we have here is number 45, time to go. Kalma ka. Alam mo yung talaga yung pinapaalala sa'yo ng card. Kalma ka. Stay where you are. Sabi ng card na to. Number 43. Kasi, hanggat walang sinasabing universe na, i-push mo to, or ilaban mo to, or gawin mo to, wag. Wala kang gagawin. Diyan ka lang. Kasi medyo umiiwas tayo na magkamali ng process. Again, the timing is very important para kay universe. Kasi
Pag wala yung timing, wala yung impact. So, tingnan natin na yung sinabi, sundan lang natin yung sinabi ni King Solomon sa Ecclesiastes 3 verse 1 na lahat may timing. And ang hinihintay natin ngayon is yung go signal ng universe. So, tulad nga nun sa grocery, di ba? Pag sinabi ng nanay mo, diyan ka lang, babalik ako. Diyan ka lang. Kasi babalik naman yung nanay natin. Or bumabalik naman yung nanay natin kung saan tayo huling iniwan. Kasi alam nila nandun tayo. So, tayo, and natin, Gemini, kailangan nating mag-wait. Okay? Now, sa emotional environment mo, meron tayo number 13, fork in the road. So, medyo nagkakaroon, yung iba sa inyo kasi may mga moments na, paano pag si ganito, paano pag, nyari, lumipat na ako ng company, paano yung sino mag-handle ng ganito, sino gagawa ng ganyan. Dude, may papalit. Huwag mong stress yung sarili mo. Huwag mong pagurin yung sarili mo kakaisip sa mga bagay na yun. Huwag mong masyadong pahirapan yung pagkatao mo. Kasi at the end of the day, again, iniisip natin dito is yung well-being mo. So, ini-stress mo sarili mo in those mga bagay na hindi naman dapat binibigyan ng pansin. Kumaga, tatanggalin ka nga ng universe dun kasi this is about you, about your self-care, about your expansion, about your growth. Ngayon, pero kung yung physical body mo na aalis nga, pero yung utak mo nandoon, may iwan, so what's the sense, di ba? Ano na pinapala sa'yo ng universe? You chose to expand. Pinili mo na alagaran at asikaso na sarili mo. Again, walang masama dito. At the end, this is about you being more blessed. Kung nag-aalala ka na walang hahalili sa'yo, life will make a way. Meron at merong ibibigay dyan ng universe. Ikaw, focus on what you need to do, focus on your target, okay? Huwag mo stretch yung sarili mo sa part na yun. Okay, so, sa hopes and fears mo, meron tayo itong number 28, building blocks. Parang nag-hope ka. Actually, ito yung hope mo na parang yung kasama do sa desire mo na makapagpahinga. And this will be also a brand new start para sa'yo. Kumbaga, para tayo binigyan ka ng universe ng reset button para at least andoon na, I will have magkakaroon ka ng capacity para masimulan mo yung mga bagay or magkaroon ka ng fresh start, which is yun yung kailangan mo Kasi masyado ka na toxic doon sa environment mo. So, this is a moment na sabi naman ng universe, good, Gemini, palitan natin, itanggalin kita doon sa environment, ilipat kita sa somewhere fresh kung saan makapag-start ka ulit para magkaroon ka naman ng time to give to yourself. Kasi in the future, we have here number 14, the truth be told. Ito na yung moment na masasabi mo, actually, pag nakaalis ka na, ginawa mo na yung movement mo, magkakaroon ka bigla ng realization na, dapat pala matagal ko nang ginawa to. Dapat pala, dati pa, ganito na yung naging target ko. Magkakaroon ka ng peace of mind at kalma yung emotions mo na tama lang yung naging desisyon ko na piliin ko naman yung sarili ko. Na tama naman yung desisyon ko na ako naman this time. Because you gave a lot. So, time naman to gain a lot. Nga, marami kang binigay para madami ka ding tanggapin. And this will be a brand new start for you. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago po kayo, subscribe, like, and share. And to access our upcoming predictive readings, click the join button sa baba. So maraming salamat, Gemini. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you very soon. Mula po ito ngayon sa Maseda in Manila. Have a great day, and bye for now.